usapang riders. Ngayong pong hapon na ito ay paiinitin natin ang ating usapan sa mahalagang impormasyong ibabahagi sa atin ng ating naimbitahang panauhin. Ngayong hapon, aalamin natin at pag-uusapan ang current status ng ordinansa against loud pipe sa Valenzuela. Kilala bilang pinakabatang barangay captain sa buong Pilipinas. Kung ang arangkada may big man, sa konseho ng Valenzuela may big man din. Walang iba, Councilor Robin Feliciano. Sir, magandang hapon po. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Magandang hapon po, Magandang sir. hapon po. I guess, sir, who will throw the first question? I guess, umpisahan natin ang ating tanong kay Consi Robin. Right now, Consi, sa Valenzuela, ano po ba ang inyong napapansin sa ating mga nagmumotor dito sa Valenzuela? Unang-una sa lungsod ng Valenzuela at hindi lang naman sa Valenzuela, kahit saang lugar sa ating sa buong bansa at maging sa ibang bansa, na yung behavior ng rider nagbabago, no? Conforme ito sa tao, kung minsan siguro impluwensya ng alak o impluwensya ng ipinagbabawal na gamot, nawawala ang disiplina sa kalsada. Siguro kinakailangan tignan natin sa pamamagitan ng paggawa ng pampublikong pulisiya upang iayos natin yung mga problemang kinakaharap ng mga rider natin at syempre kung minsan naapektuhan na rin ng ating community. Kaya kung kaya't kinakailangan sa pamamagitan ng pulisiyang ito, maayos natin ang problema. Kasi ang pagkakaalam po natin, ang mga riders naman po, hindi naman po totally lahat yung pasaway. Marami po sa kanila talagang masunurin naman po. No? So, ano pa pong inyong napapansin sa ating lugar sa yung mga Valenzuela? organisadong rider, yun yung mga sanay sumunod. Ang problema natin, yung mga rider Na mga solo, yung mga solo, walang grupo. mas malakas ang loob sa kalsada, kaya sila yung nagiging sanhi ng problema. Hindi yung organisado ang nagbibigay sa atin ng problema. Bagkus yung mga solo, malakas at loob, nasa impluwensya ng alak, yun siguro kaya nagagawa nila yung mga bagay na gano'n. Sa proseso ng tinatawag natin na paggawa ng isang ordinansa, sir, normally, di ba nagkakaroon tayo ng tinatawag natin mga konsultasyon sa Public consultation. mga public Yes, consultation tama na yun. tinatawag natin dito. Kasamang doon. Opo. So, sir, gaano bang katagal normally ang inaabot ang isang ordinansa or proposed ordinance? Lalo na, di ba, normally we have 3 hearings dyan. Yes, Okay, tama sir. yun. So, ganong katagal po talaga yung sinasabi natin yung proseso nito? Actually, sa paggawa ng ordinansa, nagsisimula yan sa first reading. Doon natin binabanggit sa plenary, sa floor, kung ano yung title, pamagat ng nasabing ordinansa, at ire-refer to sa tamang committee. No, sa pamamagitan nito, ang ating ordinansa ay may kinalaman sa mga batas, kaya ito ire-refer sa Committee on Ordinances and Legal Matters at sa Committee ng Public Utilities ng Sangguniang Panglungsod ng Valenzuela. After nyan, magre-render ang committee ng committee report at nandun na yung second reading. Sa second reading, doon nagkakaroon ng debate. Ang mga konsihal, inaayos ang kanilang mga opinyon at doon ipapalis talagang ordinansa. Kung may amendments man, doon ho ginagawa sa second reading. At sa pangatlo ho ay formal na inaaprobahan ang nasabing ordinansa sa third reading. Ayan. So, nagkaroon tayo ngayon ng kaalaman kung paano talaga ang proseso ng pagpapasa ng isang ordinansa. Ngayon, sir, himay-himayin natin. Yes. Tumbukin na natin ngayon yung proposed ordinance. Mga ka-riders, proposed pa lang po proposed ordinance, kaya wag po muna kayong mabahala. Andito po ang ating konsihal para ipaliwanag ang tungkol sa ordinansa ito. Okay, yung proposed ordinance number 2015-143 ay isang ordinansa na naglalayon na magkaroon ng paglimita sa ingay ng mga motorsiklo. Alam natin, marami sa mga kababayan natin, religious sector man yan, ordinaryong naghahanap buhay, ay epektado sa mga maiingay na tambutso ng mga motor. Halimbawa, ikaw ay isang ordinaryong nanay, nagising ang anak mo dahil sa ingay ng tambutso na yan, kinabukasan sigurado puyat kayong lahat. Wala ka sa wiso magtrabaho, at the same time nagkakaroon ng problema sa pamilya dahil nga naman lahat kayo naapektuhan ito. Kung kaya't ang inyong lingkod ay inakda po ng isang ordinansa na naglalayong limitahan, mag-set ng pagbabawal sa mga riders kung ito man ay sobrang lakas. Sobrang lakas, ibig sabihin, hindi katanggap-tanggap ng ating pandinig ang mga nasabing bagay. Konsehal,
ano po ba ang nagtulak sa inyo para po mag-draft ng ganitong ordinansa po sa Valenzuela? Sino po yung mga tao na may mga lumapit po ba sa inyo para idulog yung kanilang problema pag sila nakakarinig ng maingay na tambutso? Yes, maraming mga mamamayan ng lungsod ng Valenzuela ang nagreklamo o dumulog sa ating tanggapan. Sabi niya, Konsyal, maraming dumaraan sa amin, lalo tigit sa 10 oras ng gabi na kami nagpapahinga na sobrang lakas ang tunog ng mga tambutso ng mga motor. Yan dyan yung mga homeowners natin, mga leader natin sa kanyang barangay. Nandyan ang religious sector. Kasama yung mga senior dahil alam natin sila yung mahirap gumawa ng tulog sa gabi. Madali silang magising. So sir, my next question, kung naging batayan ninyo sa ordinansang ito, yung mga reklamo o hinaing ng mga parte ng kababahayan, sa simbahan, paaralan, ospital. Nagkaroon ba rin ba kayo ng pagkakataon para pakinggan naman ang panig ng mga riders o ang tinatawag nating riding community? Sandali lang po kitang puputulin dyan at malalaman po namin ang inyong kasagutan sa pagbabalik po ng Arangkada Na.